Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyo manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Talk 9 na tayo. At ang Talk 9 natin ay may pamagat na superficial spirituality. Uy, pag-uusapan natin yung kabanalan na parang di naman totoo. Ang pag-uusapan natin ay genuine humility. Ang kabanalan na nagmumula sa pagpapakumbaba. Dahil ito ang ating malaking mensahe ngayon. We need Jesus to be holy. Hindi natin kaya na tayo lang sarili magpapakabanal, sablay tayo dyan. Pero posible at mangyayari sa biyaya ng Diyos. Please welcome our co-preacher for today, Brother Philip Sumera. Maraming salamat po, Brother Alvin. Anyway, our scripture is taken from Matthew chapter 23, verse 1 to 4. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of religious law and the Pharisees are the official interpreters of the law of Moses. So practice and obey whatever they tell you, but don't follow their example, for they don't practice what they teach. Ulitin ko lang po yun. For they don't practice what they teach. They crush people with unbearable religious demands and never lift a finger to ease the burden. And for Jesus, everybody, let's honor His word. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Get ready for your miracles, my beloved friends. Alam nyo, isang araw, eto, nangyari kasama ko nanay ko. Biglang may nangkat. Hinabol ko.
talagang yung gauge ng speed meter, nagmawa 100 na. Alam nyo, sinigawan ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, Lap! Feast builder ka! Alam nyo, bigla akong na-guilty. Opo, builder na po. Kaya please, pagdasal nyo kami. Kailangan namin ng dasal ninyo. Sabi ng nanay, feast builder ka! Loob-loob ko, daya naman, hindi ko pa inaabutan. Pero totoo. Oo nga, sabi ko, Lord, sorry. Nag-sorry ako sa nanay ko, Ma, sorry. Thank you, pinaalalahanan mo ko. Humaharap ako sabi ni Brother Alvin kanina, libo-libong kabataan. Paano kung isang youth pala ang sakay nung nag-cut sa akin? Tapos kung ano-anong mga pinagsasabi ko, sabay bumaba ng bintana, sabayin, ay Kuya Lep, patay! Di ba? Buti na lang talaga nandoon ang nanay ko. No? Alam nyo, sa kwento ko na sinare sa inyo, naaalala ko ang mga Pharisees. No? Sila ang topic natin today. Sila ang pag-uusapan natin today. Alam nyo po, during the time of Jesus, there were 4 major sects. The Sadducees, sana tama yung pronunciation ko, the Zealots, and the Pharisees. Ang Pharisees po, sila po yung mga teachers of the law. Alright? And ang isa sa mga goal nila is to please God at ibalik ang mga Jews sa Diyos. Yung mga nawawala at naliligaw, ibalik sa Diyos. Kaya lang ang problema, palpak ang pamamaraan nila. In the Old Testament, sinabi po that God created man in His own image. Pakisabi nga po, image. At kung kayo ay nanonood sa live stream, please type the word image. You know what, friends? Image also means representative. Representative. Ang ganda po ng message na ito. Please listen. And the Pharisees, na representative ng Diyos, they're representing God poorly. Pause po muna tayo sa usapang Pharisees and gusto ko po kayong kausapin. Sabi kanina that we're made in the image and likeness of God. I want to ask this question. How are you representing God? Ang galing nating husgahan ang mga Pharisees. Ang galing nating ikutya at umayaw sa mga Pharisees. Pero tayo, kamusta po tayo bilang isang representative ng Diyos? As I was preparing for this talk, alam nyo, napakaganda dahil nagkaroon ako ng sariling reflection. Oo nga, no? Kapag tinitignan ng mga tao ang social media ko or ang pinopost ko, sino ang nire-represent ko? Lalo na ngayon, sa panahon na parang ang daming disunity. Ang daming galit, shaming, bashing. Nire-represent ba natin ng maayos ang Diyos? Magandang reflection question po yan. Now, let's go back. In chapter 23 po sa libro ng Matthew, na binabasa natin ng scripture natin ngayon, we will see a different kind of Jesus. Sanay po kasi tayo na when we see Jesus, siya po ay warm. Siya ay tender, mapagmahal, no? Siya ay gentle. Pero dito sa chapter 23 na ito, we will see a different Jesus because we will see a tough Jesus. Alam nyo, may naobserbahan lang po ako kay Jesus, no? Jesus was always tender towards sinners, but He was very tough on leaders who prevented sinners to receive God's love. Nakikitambay si Jesus sa mga makasalanan. Right? Nakikitambay siya sa mga tax collectors, sa mga prostitutes. Kumakain siya kasama sila. Nagtatawanan sila, nagchichikahan sila. Right? Pero pagdating sa mga Pharisees, ang higpit niya, ang tough niya, tinatawag niyang whitewashed tombstones o kaya brood of vipers. Grabe, di ba? Pero may lilinawin po ako sa inyo, okay?
mahal ni Jesus ang mga Pharisees. Ulitin ko po, mahal ni Jesus ang mga Pharisees. Listen friends, love is both tender and tough, depending on what the person needs. Sa tingin ko po yung mga magulang dito at mga leaders ay makaka-relate dahil maaaring nakapagbigay na kayo ng tender love and tough love. Maaaring sa certain member ng inyong ministry o kaya sa isa sa inyong anak. Hindi porke nag-tough love ka ay ibig sabihin hindi mo mahal. Di ba? The more nga na pinaparamdam mo sa kanya that I am giving you this tough love, it's because I love you. I really, really love you. Alright? So hindi lang tuwing tender love as well. That we could say, ay, mahal ako ng Diyos. Pero paano kung tough love na ang binibigay ng Diyos? Ibig sabihin ba, hindi ka na niya mahal? No. Mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Amen. Pwede bang palakpakan lang natin si Lord doon? Amen. Dito rin po sa chapter na ito, we will see the 7 woes. O kaya naman po sa version po ng Bible na ginamit natin, it's what sorrows awaits you. Ang sabi po ng scholars, ang expression dito ni Jesus sa mga Pharisees ay hindi galit. Hindi siya galit kung hindi nalulungkot po siya. Nalulungkot si Jesus for them. Kaya naman, Brother Alvin and I will share to you today 5 things Jesus didn't like about the Pharisees. So let me begin. Number 1. Number 1 is they didn't practice what they preach. Sa scripture po na binasa natin kanina, sabi ni Jesus, di ba? Obey whatever they tell you to do. Kasi naniniwala naman si Jesus na alam nila ang tinuturo nila. Kaya obey whatever they tell you. Pero, yun din yung nakakalungkot. Huminto na sila sa kaalaman lang. Hindi nila isinapuso at hindi nila isinabuhay. Jesus respected their position as teachers. Alright? But yun lang yung problema. Kaya sinabi ni Jesus na don't follow their example. Kasi iba ang kanilang sinasabi, pero iba rin ang nakikita sa ginagawa nila. Kaya naman po tinawag ni Jesus ang mga Pharisees na hypocrites. Hypocrites. And ang isa po sa mga ibig sabihin ng hypocrites is stage actors. The Pharisees acted like God's teachers, but in reality, they were just great actors. At ito po ang nakakalungkot. Basahin natin ang verse 27 to 28. What sorrows awaits you, teachers of religious law, and you, Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, beautiful on the outside, but filled on the inside with dead people's bones and all sorts of impurity. Outwardly, you look like righteous people, but inwardly your hearts are filled with hypocrisy and lawlessness. Now this message, gusto pong linawin, ay hindi lang para sa katulad kong preacher or kami nila Brother Alvin, but this message is also for everybody that are present here. Para sa mga magulang na nandito, para sa inyo rin po ang mensahe ito. Para sa mga leader ng community or ng lipunan, para sa inyo rin po ang mensahe. At naniniwala po ako na lahat tayo dito ay influencer. One way or another, we influence other people. At para sa inyo rin po ang mensaheng ito. You see, more than mentors, leaders, preachers, peace builders, more than teachers, the world needs living templates. Yun po ang kailangan ng mundo ngayon. Sabi nga po natin, di ba? That action speaks
louder than words. Kaya napakaganda ng sinabi ni Pope Paul VI. Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers. And if he does listen to teachers, it is because they are witnesses. Before I end, I just want to share my final message sa inyo. Alam niyo, naniniwala po ako that most people believe and follow Jesus. Lumalapit talaga sila kay Jesus. It's not because of what we say. It's not because of ano ang sinabi natin. But it's more of kung ano ang nakikita sa atin. So again, I think it's good to have an evaluation, to check ourselves. Paano ko ba nire-represent ang Diyos? Paano ko ba nire-represent si Jesus? God bless you, everybody. To bless us some more, let's call Brother Alvin Barcelona. Brother Philip Sumera, powerful. Woo! Such an honor preaching side by side. This amazing builder, preacher, and friend. Alam niyo po yung dinidiscuss namin at binabahagi namin sa inyo ni Brother Philip para sa mga first time pong dumadalo ng feast. Mahigit 2 taon na, Brother Philip, no, na atin pong tinatalakay ang Ebanghelyo ni San Mateo. No, at matatapos na sa loob ng 2 taon. Kaya nasa chapter 23 na tayo. At tulad ng sabi ni Brother Philip, ito na yung part na parang si Jesus medyo matalas ang dila dito. Talagang diretso niyang sabihin, abay kung tatagalugin mo yun mga ahas kayo, mga ulupong kayo. At ang kausap niya ay mga Pariseyo. Pero tama yung sabi ni Brother Philip na mahal niya yung mga Pariseyo at tama, tayo mga magulang, di ba? Si Jesus pala mas madalas malumanay, no, mapagmahal. Pero kung kinakailangang magsalita ng diretso, gagawin niya kung ito ang kailangan mo upang lalo kanyang mahalin. Ang mga binabahagi po namin tungkol sa buhay kabanalan, yan ang ating topic, holiness, no? Through humility, ay yung mga huwag mong dapat gawin at tularan. Ito yung pinag-uusapan natin, yung kabanalan na huwag nating tutularan. Yung mga Pariseyo na sinasabi ni Brother Philip, mga aral sa batas yun sa Biblia nila o yung Torah nila o yung Tanakh, yun ang kanilang Biblia noon. Mga mahuhusay sa salita ng Diyos. Ang problema lang, hindi nila ginagawa yung sinasabi nila. Kaya yun yung dapat nating iwasan na sinasabi ng Panginoong Jesus kung gusto natin ng buhay kabanalan. May binanggit na si Brother Philip kanina, itutuloy ko lang. Kasi yung pangalawa, ang matututunan natin na huwag natin gagayahin sa mga Pariseyo. Inuulit ko mabubuting tao naman yung mga Pariseyo. Alam nga nila yung batas ng Diyos. Kaya lang, medyo may pagka-fake sa kanila. Kasi number 2, dun sa 5 gusto nating sabihin, ito sila. They were obsessed with appearances and the ego. Ang mga Hudyo nung panahon ng Panginoong Jesus, napaka-ritualistic. At yung kabanalan nila, importante sa labas. Di mo sila masisisi kasi sa lumang tipan, talagang inuutos yun. Ultimo sa damit nila, nakikita mo na kaagad na, ay, banal yung taong yan. Basahin ko sa Matthew 23, 5-7, ito ang nasusulat. Everything they do is for show. Sabi ng Panginoong Jesus, palabas lang Kasi on their arms, they were extra wide prayer boxes with scripture verses inside. They were robes with extra long tassels. They loved to sit at the head table at banquets and in the seats of honor in the synagogues. They loved to receive respectful greetings as they walk in the marketplaces and to be called rabbi. Uulitin ko, hindi naman mali yan Hindi naman sinasabi ng Panginoon Jesus na mali yung kanyang itsura kasi inuutos talaga yun sa kanila nun sa lumang tipan sa Old Testament. Halimbawa yung phylacteries, ganito itsura ng Hudyo noon. Meron silang box sa ulo nila. Medyo parang katawa-tawa kung ngayon yan. Pero meron silang maliit na kahon sa ulo, sa right arm nila, ayan. Tapos doon sa loob ng box na yon, salita ng Diyos o yung Shema.
Alam ng bawat Hudyo, pati ng Panginoong Jesus, yung Hear, O Israel, love the Lord your God. Kaya pag suot mo yun, oy, banal siya. Pati yung mga tassel, kahit naman ang Panginoong Jesus may tassel, di ba? Hinawakan nga yun ng babaeng dinudugo. Mga itsura ng isang banal na tao. Kaya hindi naman masama yan. Basta't banal ka sa labas at sa loob. Hindi ba pwedeng palabas lang? Hanggang ngayon naman, mayroon namang mga tao, hindi ba halimbawa na lagi may dalang Biblia? O kaya mayroon pang kwintas na nakakrus. Yan, di ba? Hindi naman masama yan. Pakita natin para nakikita din ng ating live audience sa ating screen. Di ba? May mga taong may hawak na Biblia, na rosaryo, na krus. Hindi naman masama. Kaya lang, siguraduhin mo lang na kaya mong panindigan yan hanggang loob. Na tuloy-tuloy yan, hindi lang pakitang tao. Kasi ang tunay na tinitignan ng Diyos ay yung puso. Let your heart be your brand. Parang image nga, sabi ni Philip image, branding. Oy, may cross siya. Oy, may Biblia siya. Hindi masama. Basta yan ay tago sa puso mo. Dahil ang tinitignan ng Diyos ay ang kalooban mo. More than the outside appearance. So yun, pangatlo, sabi din ng Panginoong Jesus, ayan, pakita po natin ayan, medyo malabo. They prevented people from seeing the real God. Medyo ironic yan. Kasi ang mga Pariseo, mga pare, mga nagtuturo, sila dapat yung nagpapakita ng Diyos sa tao. Pero ang nangyari, hindi sila conscious, nabablock pa nila. Lalong hindi nakikita ng mga tao ang Diyos sa kanila. Bakit? Basahin ko. Patuloy natin sa Matthew 23:14. What sorrow awaits you? Ayan, sabi ni Brother Philip, yung mga woe to the Pharisees. Teachers of religious law and you Pharisees. Hypocrites. Yun, sabi nga ni Philip, mga artista at aktor. Mamaya may sasabihin ako tungkol dyan. For you shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You won't go in yourselves, and you don't let others enter either. Paano nangyari yun? Di ba sila ngayon nangangaral ng salita ng Diyos? Bakit sila pa ngayon humaharang? Paano nangyari yun? Ganito yun. Sabi ni Philip kanina, sila dapat mag-represent sa Diyos. Para bang ahente ka ng isang produkto. Kaya lang mali ang pag-represent nila. Dahil ang presentasyon nila sa Diyos, isang Diyos na galit. Isang Diyos na babagparusa. Isang Diyos na walang tinitignan kundi ang kasalanan mo. Parang tagapito na, oy, mali yan, mali ang ginawa mo. Nako, nakakatatlo ka na. Pag nakalima ka na, graduate ka na, kumbaga sa basketball, thrown out ka na. Yun ang pinapakita nila sa Diyos, na metikulosong Diyos, na galit na Diyos, na walang ginawa kundi abangan ng mali mo at parurusahan ka. Na parang merong kidlat. Yan yung mga nadidinig nyong, kahit naman ngayon, di pa minsan. Kaya kayo nagkasakit. Kaya may COVID. Pinarusahan tayo ng Diyos. Dahil sa kasalanan na... Tama ba yun? Kaya ba may COVID dahil galit sa atin ng Diyos? Ganun ba ang Diyos? Minsan ginagamit yun. Kaya ka nagka-cancer. Kaya bumagsak ang negosyo mo. Kasi hindi ka... Ganun ba ang Diyos? Ganun mo kababaw ang yun. Ang sinasabi natin na, kaya tuloy, imbis na napalapit ang tao sa Diyos, ayaw nang lumapit, natakot. Natakot sa Diyos na bawat kilos ko pala ang makikita ng Diyos, mali ko. Hindi ganyan ang Diyos na pinakita sa atin ng Panginoong Jesus. Katunayan, ang isa sa pinakamalinaw na imahe ng Diyos na pinakita ng Panginoong Jesus ay Diyos na mapagpatawad. Na kahit ka pa suwail, alam niyo ang kwentong yan. Kahit nilustay pa, kalahating yaman ng ama. Inubos. Hanggang sa napunta siya sa babuyan. Alam niyo ang kwentong yan. Sikat na sikat yan, prodigal son. Pero ano nangyari? Galing sa babuyan, ang dumi, ang baho. Pero nung umuwi, sa mga Pariseo, kung kwento nila yan, pag uwi mo, lagot ka. Lagot ka, sisingilin ka sa nilustay mo. Pagbayaran mo yan, walang hiya kang anak. Pero ang Diyos na pinakita ni Jesus, tumatakbo, sumasalubong sa isang anak na suwail. Yumayakap sa baho, sa dumi ng isang nagkasala.
At sinabing, welcome back, anak. Ipagpipiesta ka pa. Oh. Ang Diyos na pinakita ni Jesus sa katauhan niya ay ang Diyos na handang mamatay sa krus para sa kasalanan mo. Kaya iyan ang dahilan kung bakit yung mga Pariseo, imbis na lumapit ang tao sa Diyos, lalo silang lumayo. Lalo nilang binigyan ng malaking distansya. At again, hanggang ngayon, may nadidinig tayo taong ganyan. Kaya ayaw pumunta ng simbahan, baka ang madidinig lang, pag-uusig. Ang madidinig lang, makasalanan ka. Makasalanan man talaga tayong lahat. Pero hindi ba ang dapat madinig, makasalanan ka, kaya lapit ka sa Diyos, yayakapin ka niya. Pang-apat, they majored in minor things. Yun. Sabi ko sa inyo, yung mga Pariseo, yan ang hirap. Pag masyado kang magaling, pag masyado kang marunong, pag masyadong alam mo yung batas. Kaya, babasahin ko, ito yung mga Pariseo, sabi ng Panginoong Jesus, pakita muli natin. What sorrow awaits you, teachers of religious law and the Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. Halimbawa, yung ikapo, yung tithing na 10%, mahigpit ang mga Pariseo dyan. Sabi ng Diyos, magbigay ka ng ikapo mo. Oy, magkano yung binigay mo? 9.5 lang yan, kulang ka ng 0.5. Naku, magagalit sa'yo ang Diyos. Masyado silang pinalalaki yung dapat na minor. At yung major things, tulad ng pagpapatawad, ng pagtulong sa kapwa, ng hustisya, ay yun ang nalimutan nila. Yan ang usapin ng form versus essence. Hanggang ngayon, may mga taong ganun, hindi ba? Na ang tinitignan yung tamang gawa. Alam nyo, may parable din ang maganda dyan. Yung parable of the Good Samaritan. Alam natin yan. Bakit? Kasi di ba yung may binugbog, nilagpasan ng isang Pariseo, ng isang pare, nilagpasan ng isang Levita. Alam nyo kung bakit nila linagpasan? Kasi bawal sa kanilang lumapit sa isang may sugat, sa isang may dugo. Bakit? Pag nalapit sila dun sa may dugo, ay pasensya ka na, sinusundan pala ako ng camera, labas ako ng labas sa camera. Andi dito kasi, kausap ko, may live pa audience po kasi tayo. Alam nyo kasi, sa batas nila, sabi ko sa inyo, pag marami kayo masyadong alam, minsan nagiging hadlang pa yun. Pero maganda naman sana yun kung i-apply mo ng tama. Sugatan kasi yun eh. At pag lumapit ka doon, sa batas nila, hindi ka makakapasok sa templo. Magiging marumi ka. So sumusunod naman sila sa batas. Pero yung Samaritano, wala masyadong alam sa mga batas-batas ng templo. Basta nakita nila, may duguan na tao, kailangan ng tulong. Kaya tinulungan niya, pinunasan niya, binusan niya ng langis, sinakay pa nga niya sa donkey niya, dinala pa sa... O ngayon, tanong ko sa inyo, palagay niyo, sino talaga naging kalugod-lugod sa Diyos? Yung sumunod dahil, naku, baka ako madumihan. Hindi ako makakapaglingkod sa simbahan. Yun ba ang essence ng pagsisimba? Yung iwasan mo yung marumi at duguan para malinis ka sa Diyos? O hindi ba kaya ka nga lumalapit sa Diyos para makita mo siya doon sa duguan, doon sa nangangailangan sa'yo? Yan ang diferensya ng masyado ka doon sa form, wala yung kahulugan, yung essence. At yung ikalima, ito po yung ikalima, they fought God and killed Jesus. Oh! Again, ironic, no? Di ba sila nga itong nangangaral tungkol sa Diyos? Bakit kinalaban pa nila ang Diyos lumabas at bakit pinatay pa nila si Jesus? Yun nga. Basahin ko, Ito, sa Matthew 23. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you build tombs for the prophets your ancestors killed, and you decorate the monuments of the godly people your ancestors destroyed. Then you say, if we had lived the days of our ancestors, we would never have joined them in killing the prophets. Sinabi nila, yung mga ninuno namin, pinatay yung mga propeta. Sabi nila, kung kami nabuhay noon, gagalangin namin yung mga propeta.
mga propeta, halimbawa sila Elijah, sila Elias, no? Mali sila. Kasi sila mismo, dumating yung pinakahihintay na propeta, ang Mesiyas, si Jesus. Ano ginawa nila? Pinatay nila. Ayan, mababasa mo sa Matthew. Then the Pharisees called a meeting to plot how to kill Jesus. Paano sinabi nilang hindi nila papatayin kung sila'y nabuhay noon? Si Jesus pinapatay nila. Kaya ito po yan, no? The most dangerous moment of a religious person is when we believe in our own PR. Sabi kasi nila, sa pagpatay nila kay Jesus, sumusunod sila sa Diyos. Ang labo, hindi ba? Pinapatay nila si Jesus kasi yun ang utos ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo minsan sa sarili nating PR. Kahit yung mga relihiyosong tao ngayon, kami po yung mga preachers, lagi namin pinapaalala sa sarili namin, hindi ko kami nangangaral ng salita ng Diyos, ay wala na kami magagawang mali. Hindi, kaya kailangan, tandaan nyo, kahit nga sa simbahan natin, may mga church scandals. Ang hirap no na tingin sa'yo ay banal ka, yung pala may mga tinatagong mga karumal-dumal at kahiya-hiya. Pero hindi lang to sa simbahang Katoliko, kahit naman sa simbahang Protestante, mga pastor, may mga nangyayari din ganyan. Ang galing magsalita sa mga salita ng Diyos, pero may mga tinatago, mga iskandalo. Pero hindi din yan nangyayari lang sa mga pastor at mga pare. Nangyayari yan sa ating lahat. Maaring pinapatay natin ang Diyos tuwing pinapatay natin ang ating kapwa. Pag tayo mapag-imbabaw, tulad ng mga Pariseo, sinasabi nila sila lang yung banal. Kaya pag nalihis ka, mali ka sa Diyos ayon sa kanila. Minsan ganun din tayo, hindi ba? Kaya kailangan natin palagi ang magnilay. Ako po, dahil madalas ako mangaral salita ng Diyos, dapat doble din ang pagninilay ko sa sarili ko. Salita ako na salita, baka bumalik ito sa akin. At totoo po, kahit ako'y nangangaral salita ng Diyos sa maraming dekada na, pero marami pa rin akong sablay. Kaya kailangan daily examination of conscience. Araw-araw, gabi-gabi, tinatanong mo sa sarili mo, am I representing God? Yan sabi ni Philip, in the right way. Lalong-lalo na kung tinatawag akong Kristiyano. Dahil sa buhay Kristyanismo, kung paano ka sa simbahan, kung paano ka sa prayer meeting, kung paano ka sa Biblia, kung paano kang brother, sister, paglabas mo dito, dun magkakaalaman. Walang cut. Dahil kung dito mabait ka, kung dito brother, pero tulad ng kwento ni Philip, baka paglabas mo mamaya dyan, bigla kang nakat. Hoy! Mag-ingat ka nga! Baka biglang buksan yan. Brother, kakatin ko na ng feast nyo. Ay, nako, praise God, praise God. Pag-cut yan, hindi Kristyanismo yon. Hindi kabanalan yon. Ang tawag doon, showbiz. Hindi naman masama yung showbiz. Pero ang sinasabi natin, sa buhay Kristiyano, walang cut. Pareho sa labas, pareho sa loob. Pareho sa linggo, pareho mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Amen? Pero ito ang huli ko sasabihin sa inyo, Madali sabihin yan. Mahirap gawin. Lalo na kapag wala nakakakita. Mahirap gawin. Hindi mo kayang gawin. Pero kakayanin mo dahil kasama mo si Jesus. Kaya ang panalangin natin, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me. Lead me in the way everlasting. Yan yung humility. Lord, pinipilit ko magpakabanal, pero parang gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? Rap yan, pero sabi ni San Pablo yan eh. Pero kaya natin yan. Dahil hindi naman tayo perfect Christians. We are forgiven Christians. Kaya kayo dapa ng dapa, patayo tayo kay Lord. Uulitin ko ang buhay kabanalan, madalang diretso. Madalang yan.
Kahit ang mga santo hindi makadiretso, madadapa tayo. Sasablay tayo. Pero sa tulong ni Jesus, itatayo ka na. Tatayo ka. Sasablay ka na naman. Kapag sinungaling ka, nakapangloko ka, huwag kang susuko. Tayo ka ulit. Wala pa ako nakitang tao na dumapa at nung dumapa, nang pakahiga-higa na, ayaw nang tumayo. Tayo ka. Pero patayo ka kay Jesus. Lakad ka. Dapa ka na naman ulit. Patayo ka kay Jesus. Parang pagod ka na. Ayoko na. Dapa ako ng dapa. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Baka niloloko ko lang ang Diyos. Wala ako napupuntahan. Dapa lang ako ng dapa. Wala ako nakarating. Hindi totoo yan. Tanong niyo bakit? Tanong niyo bakit? Kanina nandun ako. Ngayon, nandito na ako eh. Kahit dapa ka ng dapa, basta nagpapatayo ka sa Diyos, umaandar ka sa buhay. Amen? Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you. Mayroong magandang mangyayari sa'yo.